You deserve the highest praise, the highest glory, because you are the King of Kings and the Lord of Lords. We welcome you, blessed Holy Spirit, in this place. Mangusap ka sa puso ng bawat isa, Panginoon. Ipuhin mo ang bawat isa. I-transform mo ang aming mga buhay. Baguhin mo ang aming mga pananaw, ang aming pag-iisip. Lord, batid namin na nalalapit namin yung pagdating. Kaya Lord God, in-expect po namin and our hearts are so enthusiastic and excited at the same time na makasama ka namin, Panginoon. Ihanda mo po ang aming mga puso. Kaya mong maluwalhati ka sa aming gagawing pag-aaral sa sandali po ito. Pangalan mo lamang ang may taas. Lahat kami ay maibaba. Maraming salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng amin, palakpakan po ng Praise God. Thank you, Jesus. You may now be seated, please, in the presence of our Lord. Parang kailan lamang itong si Shane, batang-bata pa. Si Sherian, batang-bata pa rin, wala pang anak. Ngayon, dalawa na. Ang bilis talaga ng panahon. Nakakatuwang isipin na marami sa inyong excited na magpuri sa Lord. Natutuwa ako sa patutuwa ni Sister Nadine sapagkat coming all the way from Pasay, halos hindi niya malaman kung saan siya kukuha ng pamasahe papunta rito, pero the Lord provided for her. Kasi nakikita ng Lord yung puso niya, gusto talaga ng puso niyang maging handa sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. What about you? Handa po ba kayo? Amen. Kayo po ba sa totoo lamang kaninang umaga ay naghanda Amen. sa pagpunta dito? Amen. Naligo ba kayo? Amen. Kasama kayo sa paghahanda nyo? Amen. Nagbihis ba kayo? O ba kayo prenyuson ng isang linggo na nakakaraan? Di ba? So, ibig sabihin, sa pagpunta natin rito, kailangan talaga handa tayo. Not just physically. So, ang tanong ko ngayon, handa na po ba ang isipan nyo? Sa paghiling ng salita ng Diyos? Amen. Handa ba mga puso nyo? Amen. Parang ilan lang talagang handa, ano ha? Amen. Pumalakpak nga sa Panginoon ang lahat ng handa. Yan! Actually, yan po ang pag-aaralan natin. Sa umaga mong ito, ang paghahanda natin. Naalala ko tuloy yung patotoo ng isa po sa ating mga kapatiran sa Batangas. Galing po siya sa Indonesia. Siya po ay naka-avail ng free trip. Round trip plane ticket, hotel accommodation, pagkain, yung tour sa Indonesia. Lahat yun ay talagang ika nga ay libre lamang doon sa company na kinabibilangan niya. Ngayon, ilan po sila na nag-qualify doon. Ang isa doon ay yung kaibigan ko din from Quezon. At excited na excited siya makapunta ng Indonesia, especially so dahil sa libre nga eh. Wala siyang ibang alalahanin, yung travel tax laang. So, sa madaling salita, nasa airport na po sila, dumaan sila sa immigration, lahat ng mga kasama niya nakapasok na, pero nagtagal sa kanya. Nagkaroon ng problema sa kanya. At naka-board na, lahat ng mga pasahero, tanging siya na lamang ang hindi pa nakaka-board. Hanggang sa siya pinalabas na sa immigration, paglabas niya, wala na. Nagtutong pa yung aeroplano, pero sarado na yung gate, papunta rin sa tarmac. Nagtanong siya doon sa, nagsusweep ng floor, tinanong niya kung yung, pwede pa ba siyang umabol? Naku, sarado na po yung, yung pintuan, hindi na po kayo makakapasok. Alam mo, yung nangyari, nag-iiyak na lamang siya sa labis na kalungkutan kasi excited na excited siya. Sa tingin niya handa siya, pero it turned out hindi pala talaga siya handa pa kasi maraming nakita mga problema doon sa kanyang mga documents. Hindi niya napaghandaan yun, samantala meron siyang 6 months para paghandaan yun. All the while ang akala niya handa na po siya. Ang ginawa niya lang daw, nag-iiyak. Tapos sinisikap ng kanyang kasamahan, yung si Sister Vicky, na siya ay tawagan pero hindi siya makontak. Tinetext siya pero wala, nag-iiyak na lang daw siya eh. Yun ang patotoo ng lalaki. Sa madaling salita po, kapatid kaibigan, sabi niya wala daw siyang load. Kaya hindi siya matawagan at hindi siya makatawag. Wala siyang load. 20 pesos lang daw ang load, sabi ni Sister Vicky, pwede na siyang makontak. Pero nandun siya sa isang sulok ng airport, umiiyak na lang ng umiiyak, sa madaling salita na iwan siya. For the simple reason na hindi po siya handa.
Kaya tinatanong ko kayo ngayon kung kayo ba'y handa talaga. Na Amen. kung sakaling dumating ba ngayong oras na ito, ang ating Panginoong Yesus, alam mo na makakasama ka niya o may iiwan ka rito sa lupa. Para tayo makasama ng Panginoon, dapat handa hindi lamang yung ating kasuotan, kung hindi handa maging ang ating mga puso. Nandiyan pa ba kayo? Yan ang tanong kanina sa atin ng ating worship leader, si Adja. Handa na ba tayo? At dapat lagi tayong handa, kagaya po ng mga Boy Scout, na ang motto ay Laging laging handa. Ako'y nag-Boy Scout at alam na alam ko po yan. Naalala ko rin yung kwento patungkol po sa isang photographer na actually po siya po ay isa ring skydiver. At lulan siya ngayon ng isang aeroplano kung saan sakay siya, kasama niya ang ilang pang mga skydivers. So kinukunan niya ngayon ito, dinodocument niya yung mga kasama niyang skydivers, tuwang-tuwa siya, at dinodocument niya rin na tumatalon palabas ng aeroplano yung mga kasama niyang skydiver. Isa-isa yun. Kinukunan niya ng picture hanggang sa siya na yung tumalon din para mag-skydive. Habang kinukunan niya na excited siya yung mga kasamahan niya. Nagbukas na ng parachute yung kanyang mga kasamahan. Pero itong photographer nito na skydiver din, nung buksan niya ang kanyang parachute, hindi magbukas. Mabilis siyang bumulusok pababa. Wala siyang magawa. Kinakabayan niya yung kanyang mga kasamahan, pero wala rin magawa. Maaaring sanay na po siya na mag-skydive. Maaaring lagi niya itong ginagawa. Pero sa pagkakataong ito, dahil sa hindi niya paghahanda ng lubusan, ikinamatay niya. It was a tragedy, a big mistake on his part that cost him his life. Kaya kailangan tayo ay maging handa. For any eventuality, maraming nangyayari ngayon sa ating kapaligiran na dapat handa tayo. Hindi ko alam, pero balitang-balita sa Batangas, I don't know for a fact, ano po, kung totoo ito, pero marami raw ngayon nangunguha ng mga kabataang, especially mga babae. Tama po ba? At kung hindi tayo magiging handa, ito'y totoo, pwedeng tayo ay madukot. Kaya sabi mo sa iyong katabi, mag-iingat ka. Ingat. Dahil maaaring hindi lamang babae ang dukutin, maaaring pati lalaki ay dukutin din, lalo na kapag ka medyo malusong. Kailangan maging handa ka. Sabi mo sa katabi mo, maghanda ka. Tingnan po natin ang ating teksto mula po sa aklat ng Mateo chapter 25. Maaaring pamilyar na po kayo sa kwentong ito, talinghaga, na ikinuwento ni Jesus. Mateo chapter 25 verses 1 to 13. Makinig kayong mabuti. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay may tutulad sa kwentong ito. May 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ng lalaking ikakasal. Ilan daw yung kadalagahan na lumabas na may dalang ilawan? 10. Sino ang sasalubungin nila? Lalaking ikakasal. Sumagot po. Pag merong konting tanong, konting sagot. Okay? Ang 5 sa kanila ay mangmang. At ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Ibig sabihin, hindi handa. Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Kagigising lang, matutulog na naman. Verse 6. Nang hating gabi na, biglang may sumigaw, "Nariyan na ang ikakasal, halika kayo sa lubungin niyo." Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, "Pahingi naman ng konting langis, malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin." Sumagot sila, "Hindi pwede, dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Pagdating sa verse 10, kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Maya-maya ay dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw, "Papasukin niyo kami!" Pero sumagot ang lalaki, "Hindi ko kayo kilala." At sinabi ni Jesus, "Kaya magbantay kayo." Sabi mo sa katabi mo,
magbantay ka. Magbantay ka. Kaya magbantay kayo dahil hindi nyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Tunay nga, wala talagang nakakaalam. Pero ang alam natin, malapit na talaga. At nasa end of the end times na tayo. Actually, maraming mga nagsasabing sila'y propeta, hinuhulaan nila yung pagdating ng Panginoon, nagbibigay ng date, nagbibigay ng oras kung ano yung tsak na pagdating ng Panginoon. Pero lumipas na yung date, lumipas na yung oras na yun, wala pa rin ang Panginoon. Pero that doesn't mean na tayo ay titigil sa paghahanda. Because anytime, we do not know when exactly, but anytime, surely, darating ang ating Panginoon. At dapat maabutan niya tayong handa. So, ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay spiritual na paghahanda. Hindi sapat yung maghahanda ka, maliligo ka, hindi sapat yung ikaw ay nagbibihis, hindi sapat na nagsusuklay ka or whatever sa physical mo, pero ang heart mo hindi handa. Kung paano inihahanda natin ang ating mga physical, dapat maging handa tayo spiritual. Kaya nahihiran, amen? So ang talimaga kung ito ay kinuwento ni Jesus, ay tungkol nga po sa 10 dalagang may dalang ilawan, sasalubungin nila yung lalaking ikakasal. Alam po ng 10 dalagang ito na parating na yung lalaking ikakasal o yung groom. Ngunit, ang masaklap, 5 sa kanila, kalahati, hindi po nakapaghanda nang dumating ang lalaki. So, sinubukan nilang ayusin ang kanilang hindi pagiging handa at ang nangyari, huli na pala ang lahat. Yun ang masaklap. So, ang pagsisikap nila ay nabaliwala at ang pakiusap nila ay hindi pinakinggan. Darating ang araw, makinig kang mabuti. Kung hindi ka handa, maaaring makikiusap ka sa Diyos, pero posibleng huli ng lahat dahil hindi ka handa. So mahalagang tayo ay laging handa. From time to time, nakakapanood tayo ng mga patalastas sa telebisyon. Pag merong earthquake, pag merong bagyong darating, na kailangan tayo ay maging handa para hindi tayo mapahamak. Ganun din naman sa ating spiritual. Kailangan maging handa po tayong palagi. So sa pamamagitan po ng talinghagang ito, tinuturuan tayo ng ating Panginoong Yesus ng ilang mahalagang bagay tungkol sa ating spiritual na paghahanda. Mahalaga po ang pag-aaralan natin ngayon. So I would like to really encourage you to listen and challenge you to listen carefully. So ang una po, ang spiritual na paghahanda ay kinakailangan. It is a must. It is needed. Hindi ito option. Hindi ito yung tipong meron kang pwedeng pagpilian. No. Kailangan gawin mo talaga ito. Yung iyong spiritual na paghahanda. Actually, lagi po yung itinuturo ng ating Panginoong Yesus, yung ating laging pagiging handa. Paulit-ulit niyang sinasabi yan. Halimbawa po, sa aklat ng Mateo, chapter 24, verse 24. Pakinggan niyo mabuti. Kaya maging handa rin kayo. Dahil ako, so si Jesus ang nagsasalita rito, na anak ng tao ay darating sa oras na hindi nyo inaasahan. Kung alam mo lang sana na parating ang magnanakaw, siguradong maghahanda ka. Tama po ba? Alam mong papasukin ang bahay mo sa ganitong oras, sa ganitong gabi, sa ganitong araw, siguradong paghahandaan mo. Aabangan mo. Kahit naantok ka, hindi ka matutulog. Bakit? May parating na magnanakaw. Ang sabi ng Bible, ang thief, meaning si Jesus po ito, will come and away ang maraming tao. Ang ibig sabihin, sa isang igla, sa isang kisap mata, darating ang ating Panginoon. We can never tell, maaaring ngayon, maaaring maya-maya, maaaring bukas. But who cares? Basta tayo ay kailangan laging maging handa. Dahil darating ang ating Panginoon sa panahong hindi po natin inaasahan. Una sa lahat, pakinggan yung mabuti ito. Huwag mong hayaang malinlang ka, madaya ka, madisib ka, ng tila pagiging normal na mga nangyayari sa paligid mo o sa mundo. So, nangyayari, nagiging kampante ka. Nagiging relax ka lang. Kasi, ganun din naman. Araw-araw, parang routine na lang. Ganito ang nangyayari, ganito ang nangyayari. I'm sure naging abay na po yung mga dalagang ito, mga birhen na ito sa maraming kasalan. Kaya inakala ng 5 mga birhen, nakahanda na sila. At sapat na yung kanilang langis sa kanilang mga ilawan.
Naisip nila na ordinary lang ang kasalan nito. Walang pagkakaiba sa nadaluhan nilang mga kasalan. Sa madaling salita, hindi po sila nabahala. Kaya wala silang espesyal na paghahanda na ginawa. Tulad ng ginawang paghahanda ng 5 marurunong. Tandaan natin, 10 sila, 5 mang 5 marurunong. Tingnan natin kung saan tayo kabilang sa mga grupo ito. Ang malungkot sa araw nito, marami ang nabubuhay tulad ng 5 dalagang mangmang. Ang akala nila, magpapatuloy lang ang pag-ikot ng mundo tulad ng dati. Ganun lang ng ganun, na walang pagbabagong mangyayari. Kaya wala silang ginagawang paghahanda. At tila walang pakialam sa kanilang future. Inilarawan po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagdating sa aklat po ng Mateo chapter 27 or 24 verses 37 to 39. You can read with me. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. So ito ay isang paalala sa ating lahat. Isang babala sa ating lahat na tayo dapat maging handa. Kapatid kaibigan, huwag tayo magpadala sa takbo ng mundo. Nakakapanlin lang yan. Kumbaga, nakakapandaya talaga. Nakakadistract yan sa focus natin sa ating pagiging Kristiyano. Pag magpapadala tayo, malilimutan natin yung mga bagay na sa totoo lang alam natin na hindi magpapatuloy ang mga nangyayari tulad ng dati. May pagbabago talagang mangyayari. May bagong araw na darating. Ang 5 mangmangay natulog dahil nainip na sila sa paghihintay doon sa lalaking ikakasal. Napagod sila, nakatulog po sila ng tulog na merong kapayapaan o may tulog na tulog ng tamad at walang pakialam. Samantala, ang 5 marurunong ay natulog din, pero tulog po na merong kapayapaan at merong seguridad. Alam nila na dumating man yung lalaking ikakasal, sila'y nakahanda. Kompleto sila sa kanilang dalang langis. Ang team po natin actually is a blaze for God. For this year, tama? Dapat nag-aalab tayo sa Panginoon. At dapat ginagatungan natin yung apoy dahil kung hindi natin gagatungan yung apoy ng Panginoon, naturally ito po ay unti-unting hihina hanggang sa mamatay. Kaya yung pagdalo sa gawain ng Panginoon ay paghahanda yan, kapatid. Hindi mawawalan ng kabuluhan yung pagpunta mo rito. Maaaring nag-struggle ka sa paghahanda mo, maaaring nag-iisip ka na sa next week na lang ako. Pero kapatid, kailangan mo laging maging handa. Paghahanda, ginagawa natin ito. Hindi tayo basta nakikinig lamang. At kung marunong ka tulad ng ibang 5 babaeng marurunong, kailangan yung pakikinig mo, ito ay nagsisilbing panggatong dun sa apoy mo. Para hindi ka kulangin ng apoy. Marami sa mga hindi dumadalo sa gawain ng Panginoon, na dati-dati ay ika nga masisipag sa pagdalo, dati-dati ika nga ay masisipag sa paglilingkod sa Panginoon, pero nung napatigil ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, humaba na ng humaba hanggang sa yung init nila na wala na. Nakalimutan na nilang maghanda. Sabi mo sa katabi mo, maging handa ka. Maging handa ka. Ikalawa, huwag mong hayaang linlangin ka ng mga bagay na nakikita mo. Hindi porket nakikita mo, totoo yun. Hindi lahat na nakikita natin mabuti, nakakatulong. Ang sabi ng Bible, we live by faith and not by sight. Kung totoo ay nakikita mong silyang inuupuan mo, yung katabi mo, totoo din yung mga hindi mo nakikitang mga bagay. Mas totoo pa yan. At mas long-lasting yan. Forever yan. Whereas yung silyang yan, baka after 10 years, sira na yan. Yung microphone na ito, baka after 5 years, we can say, maaaring sira na rin. So kapatid, ang espiritual na paghahanda ay higit pa sa mga bagay na nakikita.
Huwag tayong mag-dwell sa mga bagay na temporal, material. Halimbawa, sa talinhaga, ang 10 birhen ay tila magkakatulad. Di ba? Pag-abay sa kasal, nakakita na ba kayo ng kasalan at yung kasuotan ng mga abay? Halos pare-pareho yan. Pare-pareho ng tabas, pare-pareho ng kulay, may motif, pare-pareho ng haba. Magkakapareho silang 10 ng kasuotan. Bawat umaasa sa kanila ay darating ang lalaking ikakasal. Nang matagalan ng lalaki, nakatulog silang lahat. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matutulog. Ang bawat isa ay may dalang ilawan. Nais silang maging bahagi ng kasalan, ng handaan. Ngunit, hindi lahat handa. Ilan yung hindi handa? 5. Kalahati. Ayaw mong isipin na kalahati lang sa atin narito ngayon ang handa at yung kalahati ay hindi handa. Dapat lahat tayo 100% maging handa spiritually, lalo na sa pagbabalik ng ating Panginoon. Now, ikatlo, di ko yata naisulat. Huwag natin hayaang daigin tayo ng pagkakampante at pagwawalang bahala. Andun pala. Okay? Ano yung number 1? Nabasa ko ba yung number 1? Okay. Thank you, sir. Huwag natin hayaang daigin tayo ng pagkakampante at pagwawalang bahala. Pag sinabing kampante ka, masyado ka ng confident. Hindi masama maging confident, masama maging overconfident. Binabaliwala mo na. Parang okay na lang sa'yo. Papetiks-petiks ka na lang. Pabanjing-banjing ka na lang. Wala ka nang pakialam. Who cares? Mga tipong ganon, di ba? Nakita po ng 5 mangmang ang kahandaan ng 5 marurunong. Ngunit wala na silang iba pang ginawa. Hindi lamang sobrang pagiging kampante nila, actually, ipinagkibit, balikat pa nila ang kanilang kakulangan. Wala silang kagustuhang maging mas mabuti kaysa sa kanilang kasalukuyang kalalagayan. Kontento na po ba tayo sa ating spiritual lives? Dapat we must go for more. Kaya sabi sa Bible, dapat tayo mag-grow from faith to faith, from glory to glory. Huwag tayo makontentong, ligtas na naman ako. Dapat patuloy tayong mag-grow at hindi manatiling isang sanggol lamang sa Panginoon. Ang spiritual po na kahandaan, yung paghahanda at paglago, ay bunga po ng intentional habits. Sabihin nga po natin, intentional habits. Intentional habits. So meaning, sinasadya mo. Hindi yung ika nga ay hinihintay mo lang. Yung intent na gawin mo ang paghahanda. Kailangan po ang bawat isa sa atin maging handa. Gusto kong i-emphasize yun. Naririto ka na rin lang, makinig kang mabuti bilang paghahanda. Kaya ako naririto dahil ako'y pinadala ng Panginoon para paghandain kayo. Because anytime, you can never tell them when your time is up. Kagaya nung nag-parachute, na photographer, confident. Akala niya okay na okay lang kagaya ng dati. Pero it so happened, pagbukas din ng kanyang parachute, hindi ito nagbukas, leading to his death. Ikinamatay niya. Maghanda tayo. Hindi tayo pwedeng umasa at magdepende sa minsan sa isang linggong pagdalo sa gawain ng Panginoon. Hindi pwedeng every Sunday lang. Hindi pwedeng Sunday Christian lang. Kaya mahalagang dumadalo tayo pag midweek. At nakakasama ko kayo, especially alam ito ng mga dumadalo, kasi via Zoom. Di ba? Kasama yun sa paghahanda natin. At na-appreciate kong mabuti na dumadami yung gustong maging handa na dumadalo sa midweek, dumadalo sa prayer meeting, dumadalo actually sa discipleship. Bakit kailangan yun? Para maging handa tayo. Para hindi tayo magulat for any eventuality. Hindi tayo matulad doon sa skydiver na hindi nabuksan ang kanyang parachute. Kapatid, kaibigan, kailangan natin palaging maglaan ng oras sa pananalangin. Nandiyan pa ba kayo? Nananalangin ba tayo talaga? O pag Sunday lang? O pagkakain lang tayo kung hindi natin nakalimutan?
Hindi tayo kailangan manalangin pag tayo gigising lang o kaya matutulog lang. Kailangan manalangin tayong lagi. Ito po yung paalala sa atin ni Apostle Paul under the inspiration of the Holy Spirit na we should pray without ceasing. Lagi tayong manalangin. Bakit? Kailangan yun. Imagine mo ito. Pag hindi ka nakapag-pray, hindi ka nagiging handa sa pag-atake ng tentasyon at pagbagsak sa kasalanan. Karamihan ng malalaking kasalanan natin ay bunga ng pagkaligta natin sa pananalangin. Nakalimutan natin mag-pray. Pero kung tayo prayerful, naghahanda tayo sa kung anuman ang pwedeng mangyari. Anumang problema, anumang challenge. Kaya ang isang tao, ang isang Kristiyano for that matter na prayerful, sa totoo lamang, kahit anong pagsubok ang kanyang kaharapin, bigat ng problema ang kanyang pasanin, dahil prayerful siya, ang ibig sabihin alam niyang dependent lamang siya sa Diyos at hindi sa kanyang sariling kakayahan. Ang ibig sabihin kailangan niya talaga ng power ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Ganun kahalaga ang prayer. Kasama sa paghahanda natin, of course, yung pagbabasa ng ating Bible. Hindi lang ako nagbubuklat dito, na ang ibig sabihin hindi ako nagbabasa. Kailangan kasi mas mabilis, maging expedient yung ating pong pag-aaral. Kaya nilalagay ko na sa harapan. Kasi kung sasabayan ko pa kayo sa pagbubukas nyo, matatagalan tayo. Hindi nyo bilhin na? Pero that doesn't mean na hindi mo nagbubuklatin ang Bible mo pag uwi mo sa bahay. Kung kaya habang nakikinig at gusto mo talagang tingnan kung tama yung sinasabi ng pastor, yung binabasa niya, kailangan buksan mo para ma-double check mo kung tama yung sinasabi sa iyo. But you need to read, study, memorize, and meditate on the Bible as part of your preparing for the coming of the Lord. Kailangan natin maging handa. Yung paglilingkod natin sa ating kapwa, paghahanda po yan. Yung ginagawa ng pastor nyo, do not belittle it, paghahanda yan. Yung ginagawa ng worship leader, actually bago tumayo yan, bago tumayo yung mga tumutugtog, naghahanda muna yan. Nagpa-practice sila. Hindi po pwede, kaurasan na, saka lamang sila tutugtog, kaurasan na, saka lamang magtuturo. Hindi pwede yung kailangan maghanda. What more sa ating spiritual growth, sa ating spiritual na paghahanda. Kailangan maglingkod tayo sa ating kapwa. Kung wala ka pang paglilingkod na nagagawa hanggang sa ngayon at matagal ka ng Kristiyano, mag-isip-isip ka kasi hindi ka handa. Kailangan maging handa kang magturo. Kailangan handa ka lang ika nga gamitin yung talento, kaloob na binigay sa ng Lord para maitaas ang kanyang pangalan at makapaglingkod ka sa iyong kapwa. Naririyan pa po ba kayo? Bilang paghahanda, kailangan po natin magbabad sa presence ng Lord. I do believe meron kayong soaking na ginagawa dito. Pagbababad sa presensya ng Lord. Umaawit sa presensya ng Panginoon. Nananalangin sa kanyang presensya. Ginagawa sa Batangas yan. Bakit? Kasama yan sa paghahanda. Para na sa ganoon ang isipan natin ay hindi binabalot ng kung ano-anong mga negatibong nangyayari sa atin. Mga problema, actually, na nagpapahirap sa atin. Sakit at karamdaman. Posibleng nagbibigay sa atin ng kabigatan. Hirap sa pakiramdam. Mahalagang bagay na tayo nagbababad sa presence ng Lord para tayo ay handa anuman ang mangyari. Kailangan din natin actually, kapatid kaibigan, sumunod sa mga tagubilin ng ating Panginoon. Kung sumusunod tayo sa authority ng gobyerno natin dito, good for you. Dapat lang. Kasi pag lumabag ka, may multa ka o may parusa ka. Kaya kailangan susundin din natin yung highest authority, yung supreme authority, none other than the Lord who is our Creator, our Maker, our Savior, our Redeemer. Kung anong sinasabi niya sa atin, alam niyang ito'y makakabuti sa atin. And don't forget, tatay natin siya. Ang tatay, kung sino man ang tatay dito, I'm sure, tinitingnan niya yung kapakanan, ikabubuti ng kanyang anak. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak. Kaya niya binibigyan ng rules ang kanyang anak sa bahay, sa pag-aaral, sa pagtulong sa tahanan, yung dapat na proper behavior o attitude. Kasi gusto niyang maging handa yung kanyang anak sa paglaki nito. Paghahanda yun eh. Train up a child in the way he should go. Ang sabi ng Bible, so that when he becomes old, he will not depart from it. Paghahanda lahat yan. Bakit tayo nag-aaral? At gusto natin makatapos para maging handa tayo. Pag tayo tapos na, it's either makapagtrabaho tayo o makapagnegosyo tayo. Paghahanda yun. Itong church,
paghahanda yan sa atin, kapatid. Tandaan niya. Kasi kung ayaw natin maubusan tayo ng langis na magsisilbing panggatong sa atin ng Diyos, kailangan sundin natin yung mga nabanggit ko na paghahanda. Prayer, pagbabasa ng Bible, studying it, meditating on it, memorizing it, pagtulong sa kapwa, pagbababad sa presence ng Lord, and so on and so forth. Marami. Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, paghahanda yan. Hinahanda mo rin actually, especially kung wala pang nakakakilala sa pamilya nyo sa Panginoon, ang ibig ko sabihin, hindi pa nagsusuko ng kanyang buhay, kailangan ihanda mo siya. Para pag nakaharap niya ang Panginoon, sa oras ng kanyang kamatayan, immediately, dahil tinanggap ng Panginoon, he will go to the presence of God. Kailangan natin isipin yun. Kailangan po natin maglaan ng oras sa ating kapwa mananampalataya sa pananalangin, sa prayer meeting, pag-aaral, pagpapalakas ng loob. Hindi natin alam kung ang katabi natin ngayon sa totoo lang bagsak na. Hindi natin alam kung anong klaseng problema meron siya. Naalala niyo, kanina yung patotoo ni Sister Nadik? Nung una, nung wala pa siya sa Panginoon, pag may problema siya, anong agad niyang iniisip? Magpakamatay na. Nandiyan ba si Sister Nadik na magpapatotoo? Totoo, narinig niyo ba yun? Yun ang iniisip, why? Kasi hindi niya alam kung paano maganda. Pero ngayon kahit nasa Pasay nakatira, gusto niya patuloy siyang maging handa, kahit walang pamasahe, ipinapanalangin sa Panginoon, and glory to God, inanswer ang prayer niya at narinig siya dahil kailangan niyang maghanda. At kailangan din natin, bawat isa sa atin, ang paghahanda. Mahilig tayo sa handaan, tama po ba? I'm sure yung limang mangmang mahilig sa handaan yan. Kaya lang hindi preparado, hindi tuloy, nakasama sa handaan. Sinara ang pintuan. At ayaw natin mangyayari sa buhay natin yun. Ayaw natin tayo mapagsarhan. Hindi tayo makakasama sa kagalakan. Mapapaya tayo sapagkat tayo nasa labas, kumakatok tayo, hindi tayo pinagbubuksan. Sumisigaw tayo, papasukin nyo kami, pero sasabihin sa atin, hindi ko kayo kilala. Bakit nasabi? Kasi hindi sila handa. Mahalagang maghanda ka, kapatid kaibigan. Kung meron man akong iiwanan sa inyo bago kami umalis sa lugar nito, kailangan maging handa ka spiritually. Ang mga bagay po nito ay makakatulong sa paglago ng isang Kristiyano kay Kristo. Paglago mo sa Panginoon at pagiging handa sa kanyang pagbabalik. Yan ang pinakakaabangan natin. Yan ang propesiya. Sa dami ng propesiyang naganap na sa Bible, ito ang propesiyang pinakahihintay natin. Yung pagbabalik ng Panginoon. Para tayo ay makasama na niya ng walang hanggang panahon. Sa pagbabalik niya at handa ka, kapatid kaibigan, wala ka nang aalalahanin pa. Tapos na ang paghihirap mo. Hindi ka na makakaranas ng sakit at karamdaman. Wala ka ng pagkakautang na dapat mo pang bayaran. Lahat ng tao ay nagmamahalan na at gusto nating lahat maranasan yun. Masaya na bumalik ng ating Panginoon nang matapos na ang paghihirap ng bawat isa, sapagkat darating talaga ang time, kapanahonan man natin o hindi, tsak na babalik ang ating Panginoon. Kasi kung meron tayong pag-aalinlangan, meron tayong pagdududa sa kanyang muling pagbabalik, kaya hindi tayo naghahanda, useless ang papunta natin dito. Baliwala. Mawawala ng kasaysayan, kahulugan, kabuluhan. Kaya dapat isipin natin kung talagang ikaw ay nasa Panginoon na kailangan mong maghanda. Nang sa ganon matupad na yung pangarap mo sa buhay mo na wala ka nang aalalahanin pa kahit ano. Kailangan mong maging handa. Hindi ito dapat ipagpaliban. At baka maging huli na ang lahat, tulad nung skydiver. Kailangan natin mag-develop ng mga spiritual na kaugalian, spiritual habits. Pinag-aaralan natin yan. Napag-aralan na nung iba. Sa class 201. Kailangan natin yun. Kapatid kaibigan, mahalagang unahin natin ang mga ito higit pa sa anumang bagay. Maaaring mahalaga yung ginagawa mo. Maaaring importante. Pero kung yan ay good lamang, don't settle for the good. Don't even settle for what is better. Settle for what is best. At yung best ay nasa Diyos. Amen? Ginamdaan niya niya yung the best para sa iyo. Kailangan lang maging handa ka. Ito ay, I'll give another example. Ang ganda ng kotse kasi ni Brother Eugene. Ganda ng kotse niya. Ngayon, gusto ng anak niya, Daddy, ako ang magdadrive. Sa palagay
mo ibibigay ni Brother Celso yung manibela? Eugene. Ay, Eugene, I'm sorry, sir. Pasensya ka na. Honest mistake, tao lang. Ako nga, hindi maganda yung sasakyan ko eh. May mga times na kapag nakaparada kami, yung apo ko gusto magmanibela, pip, 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 gano'n niya. Pag bumusin na naman, tuk. Pwede bang pabayaan ko siya na mag-drive para sa akin? No way! Bakit? For the simple reason, hindi siya handa eh. Maghandaan mo na siya. Hindi pa handa ang kanyang mga paso pagkat may isipa. Hindi aabot sa gasolina at sa preno. Hindi pa handa ang kanyang mga sapagkat nahihirapan siya na ika nga, ikaliwa, ikanan ito kahit na ito ay tinatawag na power steering. Kailangan hintayin yung panahon na matapos yung proseso ng paghahanda. Andyan pa ba kayo? At habang dinedevelop po natin ang ating mga spiritual na pag-uugali, yung paglago sa Panginoon, asahan po natin mawawala yung mga struggles natin. O, hindi. Nandyan pa rin. Pero yung magiging thinking mo, yung magiging atake mo sa mga challenges, ibang-iba na compared before. Parang si Sister Nadine, dati ang pag-atake niya, gusto niya magpakamatay na lang. Pero ngayon hindi na. Pupunta ako sa church kahit na napakalayo. So, nababago yung mindset. Baguhin natin ang mindset natin. Iba na yung ating magiging pananaw sa mga pagsubok at mga problema. At ang mga ito magiging source actually ng ating strength at ng ating blessings pag tayo ay na-develop natin yung ating spiritual na mga kaugalian. Now, ikalawa po, ang spiritual na paghahanda ay personal. Kanina, kinakailangan, it is a must, it is not an option, it is needed. Ngayon, ang paghahanda spiritually ay personal. Sabihin natin, personal. Again, balikan natin yung kwento patungkol po sa photographer na dumay mula sa aeroplano at kinamatay niya. Isang malaking trahedya, di ba? Kung pwede lang sanang may mag-parachute para sa kanya, diligtas na siya. Pero wala eh. Dapat personal niyang inihanda yung kanyang parachute. O sige, Brother Celso, halimbawa kay Brother Eugene ay nag-skydiving, parang thrilling, parang ang saya nun, di ba? Ibang experience nun. So magkasama kayo sa aeroplano. So pareho kayong lumabas, tumalon, palabas ng aeroplano. Nabuksan mo yung parachute mo, ay di, sayang-masaya ka. Tingnan mo si Brother Eugene, hindi ka bubuksan yung parachute, nasa ibaba mo na, ang bilis. Kumakamay ngayon sila si Brother Eugene. Pahiram lang parachute mo. Brother Celso, sa totoo lang real talk. Pahiramin mo yung parachute mo. Sabi ka ng totoo. Gaganon-ganon na si Brother Eugene, Ay, Brother Celso, parang, wala, bugata, naisip na kagad si Mapol, naisip na kagad si Hindi na naisip si Dimple, at saka si Yumi. Sir, sa totoo lang, halika rito, share tayo. Sir, kaya? Kaya? Hindi kaya. Hindi, ang pababa na eh. Ang tayo na kahit gusto mo, hindi mo magagawa. Ganon din naman. Hindi porket ligtas ang magulang mo, automatically, ligtas ka na rin dahil anak ka. Personal ang salvation. Hindi porket mainit sa Panginoon yung katabi mo, ang ibig sabihin, ikaw ay ligtas na rin. At mainit na rin. Hindi ganon. Mainit siya pero ikaw hindi. So, kailangan personal yung pagpapainit mo sa sarili mo. Hindi 24/7 kasama niyo si Pastor Pat kahit na gustong-gusto niyang gawin yun para magabayan kayong lahat na mga tupa ng Panginoon. Pero, sa totoo lang, in reality, hindi niya magagawa yun. Kahit ako, kahit dalawa kami. Why? Kasi personal ang paghahanda. Justin, ikaw ba yan? Ikaw ba sa totoo lang, bago pumunta rito, naligo ka? Hindi nga. Sa pagligo mo ba, pinaliguan ka ng Nanay Marites mo? Lani, no? Kakamali-mali si Pastor, hindi handa. Yun ang nakuha ng mga hindi handa. Sister Lani nga? Tama? Kumaya, diba? Pinaliguan ka ba ng nanay mo kanina? Sino nagpaligo sa'yo? O, paligo pa lang, personal na eh. Yung pa kayang kaligtasan. Hindi po pwedeng pagkat ang lolo mo, ligtas na, ikaw, automatically, ako ka, ligtas na rin.
Tandaan nyo, sa karya ng Diyos, wala pong ako ang Diyos. May nabalitaan ba kayo, ako ng Panginoon? Lahat tayo ay anak ng Panginoon. Di ba? So, ganun lang, kapatid kaibigan. So, yung 5, nakiusap pa nga na humingi ng langis doon sa 5 marurunong pero sila po'y tinanggihan. Bumili na lang kayo sa tindahan. Nangangahulugan talaga na ang ating pananampalataya ay dapat personal. Hindi natin po pwedeng i-apply yung pananampalataya ng kapwa natin sa atin. Magkaiba tayo Di ba? Kapatid kaibigan, sabihin na natin lumaki ka sa isang pamilya Kristiyano at lagi kang dumadalo sa church, that doesn't mean na Kristiyano ka na. Nagiging Kristiyano ka lang kapag tinanggap mo talaga si Jesus sa puso mo bilang tagapagligtas mo at Panginoon ng buhay mo. That's it. Ganon kasimple. Ganon kasimple. Pasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nagkaroon ng girlfriend nung araw na talagang inilapit ako sa Panginoon. Pero hindi porket ako ay malapit sa girlfriend ko at malapit siya sa Panginoon, ako ay ligtas na nung time na yun. Pero dahil niya, naligtas ako. Kaya mahalaga na sa ating paghahanda, kasama rito, yung ating ihanda din, yung mga kasama natin sa bahay, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga girlfriends natin, mga boyfriends nyo, kailangan ihanda niya. Okay? May natatawa doon Girlfriends daw po kasi Pastor Jun. Girlfriend kasi lahat, maramihan. Sabi ko pa nga nyo girlfriends natin, sabi ko pa nga Alam mo, hindi ito basta-basta mapapa sa atin kahit katabi mo pa yung girlfriend mo o boyfriend mo Girlfriend mo, Rico? Hindi. Ba't parang ganun na lang ang tanggi mo? Ay kagandang babae niya. Hindi pa na. Ayun dalawa, parang namumula ka na Justin. Hindi rin. Namumula. Puro mali talaga. You see, you cannot catch faith like you catch a phone. Diba? Madali tayong mahawa sa sipon, di ba? Tama? Kaya nga ngayon, nakamas tayo Kasi ngayon, sipon pa lang, dati naman tayo sinisipon, ngayon sipon pa lang COVID na. Madali tayong mahawa sa sipon, pero hindi nakakahawa ang pananampalataya. Kailangan tanggapin mo yan, personally. Ang bawat spiritual po na kapanganakan ay direktang nanggagaling po sa ating Panginoon. I say that again. Ang spiritual na kapanganakan, yung being born again, personal yan, nanggagaling direkta sa ating Panginoon, hindi sa tatay natin. Sino sa inyo, sa totoo lamang, Kristiyano na, medyo matagal na rin, pero hanggang sa ngayon, meron pa kayong kapamilya, miyembro ng inyong pamilya na hindi pa rin Kristiyano. Marami, di ba? Alas lahat. Totoo yun. Ibig sabihin, hindi nakakahawa yun. Pero kailangan natin silang bahagi na ng salita ng Diyos. Ituro natin sa kanila yung naranasan natin. I-share natin. Kapatid, hindi pwedeng hiramin ang relasyon natin sa Diyos. Can I hear an amen? Amen. Diba sa totoo lamang po, ito magdadagdag na naman ako, oras about 10:36. Sa totoo lang tayo mga Pilipino masyadong magalang. Diba? Pag may nakita tayong matanda, na sa totoo lang, hindi natin kaano-ano, halimbawa lalaki ito, anong tawag natin? Tatay. Kasi tanda ko na, malamang lolo na tawag mo, di ba? Pero tatay Pero, pag pinakita tayong babae, medyo may edad na, anong tawag natin? Nanay. Minsan nanay Nagbibigay galang tayo, pero sa totoo lang, tatay mo ba yun? Nanay mo ba yun? Lolo mo ba yun? Hindi Nakikitatay ka lang, nakikinanay ka lang, pero hindi mo talaga kaano-ano yun. At marami sa mga tao ngayon, nakikitatay lang sa ating amang nasa sa langit, pero walang relasyon sa Kanya. Ibig sabihin, kailangan mo talagang tanggapin siya. Si Kristo. Tanging daan, He is the truth, the way, the truth, and the life. Kailangan siya lamang, kapatid. Ang sabi po ng aking kaibigan si William Barclay, hindi po totoong kaibigan ko yan. We will always be living on the spiritual capital which others have amassed. There are certain things we must acquire for ourselves. Hindi tayo pwede actually mabuhay doon sa mga naipon na mga spiritual gifts, mga spiritual habits ng ating kapwa.
tayo mismo ang gagawa nun para sa atin. Amen? Okay. Sa ating kwento, hindi ko na-realize ng 5 mangmang na abay ang pangangailangan nila ng langis pagdating ng groom. Mga abay ito. Now, let me tell you something about what the Bible says sa atin, ang church ng Panginoon. Okay? Isang araw, hindi natin alam kung kailan, haharap din tayo sa isang kasalan, sa isang lalaking ikakasal, at ang mapapangasawa ay walang iba kung hindi ikaw na tumanggap sa Panginoon. Darating yon. Ang ibig sabihin, kaya kailangan maging handa po ang bawat isa sa atin. Sinabihan yung 5 mangmang ng marurunong na bumili na lang ng langis. Ngunit alam nilang wala na silang pag-asa. So anong ibig sabihin dito? Ang pakikipagrelasyon po sa Diyos ay hindi mabibili kahit sa huling sandali. Yan ang pagkakamali ng marami eh. Kasi yung salvation, yung kaligtasan ko, sa totoo lang, napakasimple lang eh. Pero marami nagsasabi, kailangan talaga gumawa ka ng mabuti, magpakabay ka, tumulong ka sa kapwa mo para maligtas ka. Hindi po sapat yun. Dahil ang way, ang truth, ang life nga po ay si Jesus lamang, and no one can come to the Father except by Him. Siya lamang, pananampalataya lang sa Kanya. To all who receive Jesus, to all who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ganun kasimple. It is by faith you have been saved, not by works. Faith, by the grace of God, not by works, so that no man can boast. Yan pong nakasulat sa Ephesians chapter 2 verse 8. Pananampalataya, not by works, bakit so no man can boast? Ang dagdag pa. Para wala tayong pwedeng pagmalaki. Marami ako nakikita ang baguhan po dito, kaya hayaan niyo po ako mga dati na nakarinig dito, no? Kasi sa totoo lamang, gamitin natin ang ating reasoning. Logic. Kung totoo na tayo makakapunta sa karya ng Diyos sa piling ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating gawa, well, sa palagay mo ba, tulutan niya yung kanyang anak, isusugan niya ang kanyang anak na pupunta sa lupa, na alam niyang papatayin? Na hindi pa sila nagkahiwalay kahit minsan from time and eternity? No way! Nagagawin niya yun. Kasi alam naman pala niya, siya marunong sa lahat. Ito naman makakaligtas din. Basta kung alam na mabuti, ligtas na yan. Sundin ang 10 commandments, ligtas na yan. Hindi sapat yung paggawa natin ng mabuti. At sa totoo lamang po, 10 commandments na lang ang binigay sa atin. Pero hindi pa natin nasusunod. Tama? Sino rito naka-perfect sa 10? Wala. Kaya kapatid, it is personal. Nakasulat po sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 9, pero hindi na kayo nabubuhay. Pakinggan niyo mabuti ito. Dahil tinanggap mo na ang Panginoon, lahat ng tumanggap sa Panginoon, pakitaas ang kamay. Very good, thank you so much. Pakinggan niyo ito, para sa inyo ito, para sa atin ito. Hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoo, nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Hindi na tayo nabubuhay ayon sa ating makasalanan pagkatao. Dati sobrang makasalanan tayo. Of course, nagkakasala pa rin tayo ngayon. Pero ibang-iba na. Ang sabi po ni Jesus sa aklat ng Lucas chapter 12 verses 35 to 36 ay ganito. Tingin kayo lahat sa akin, please. Tingin kayo dito. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilungan. Always remember what the Bible says, you are the light of the world. At ang ilaw hindi tinatago, ang ilaw talaga ay inilalabas sa kadiliman ng daigdig nito para makita ng mga nadirimlan, nabubulag ng maling katuruan, nabubulag ng takbo ng sanlibutan ito. Napakadilim. Salamat sa banal na Espiritu na nagbigay ng liwanag sa atin. Kaya kailangan natin paghandaang mabuti ang ating mga yapak, ang ating mga paghahandang ginagawa.
Verse 36 says, tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Ayaw ng Diyos na pagsarhan tayo ng pintuan ng langit. Gusto niya lahat tayo makapasok doon, pero mahalagang handa ka, kapatid. Sinabi po ng marunong sa mga mangmang sa aklat ng Mateo chapter 25 verse 9b, pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Meron tayong dispenser ng tubig dito, di ba? Pag nauuhaw ka, saan ka pumupunta? Sa kubeta o doon? Of course, doon, di ba? Pero kung wala yun, malamang pupunta ka na rin doon sa gripo. Hindi naman doon sa inodoro di ba? Sa gripo. Alam niyo po ba na ang Diyos natin ang dispenser ng langis? Lumapit ka lang, hindi ka mauubusan. Remember yung kwento ng balok doon sa 2 Kings chapter 4, verses 1 to 4? Naubusan ng langis, lumapit saan? Lingkod ng Diyos para dumaloy ang langis na masagana. Marami siyang pagkakautang. Siya'y balo, dalawang ganyang anak na ngayon ay susunduin na ng kreditor o tagapagpautang, nagpautang. Ano nangyari? Paglapit niya sa Diyos, sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos, pinahiram siya ng mga botelya ng langis sa mga kapitbahay, basyo, walang laman. Pagkatapos kung anong natitira ng kakaunti doon sa kanyang sisidlan ng langis, ay siya niyang ibinuhos dito. At bawat isa sa mga lalagyan ng langis ng kanyang mga kapitbahay ay napunuan. Hanggang sa nung maghingi pa siya sa kanyang anak, meron pa bang bote? Wala na po. Sakalang tumigil ang tulo ng langis. Kapatid, kung sa palagay mo hindi ka pa rin talaga handa, lumapit ka kay Jesus. At kung hindi mo pa siya natatanggap, tanggapin mo na siya. Huwag bukas, kailangan ngayon ka na maghanda bilang Lord and Savior ng buhay mo. And you know what will happen to you? The very moment na tinanggap mo si Jesus, yung Holy Spirit niya ay mananahanan sa iyo at magbibigay ng langis sa iyo, the dispenser of your faith ng langis. Kailangan mo lumapit sa Kanya habang may oras ka pa, kapatid. Huwag mo nang hintay ng oras na ika nga ay kamatayan mo na, saka ka magiging alerto. Naayusin ang iyong spiritual poverty. Huwag kang tumulad sa cameraman. Nahinigit ang cord ng kanyang parachute pero hindi nagbukas. Number 3, ang spiritual na paghahanda ay hindi bukas, hindi mamayang alas 12 sa pagtatapos ng gawain. Ang spiritual na paghahanda ay ngayon na. Sabi mo nga sa iyong katabi, ngayon na. Now na. Now na, di ba? Ngayon na, bakit ipagpapaliban mo pa? Bakit sasabihin mo mamaya na lang? Ngayon na. Mahalaga ang espiritu, mahalaga ang kaluluwa mo, kapatid kaibigan. Napakalaga niyan at dapat hindi yan mapahamak sa impyerno na sa totoo lamang ay ginawa para sa dyablo. Hindi para sa iyo. Mahal ka ng Diyos. At dapat natin ako rin malaman yan. Nabasa po natin sa ating teksto na habang bumibili ng langis yung 5 mangmang, dumating na nga po yung lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda, sumama sa kanya, pumasok sa handaan, at pagkatapos ano nangyari? Sinara ang pintuan. Maya-maya, dumating naman po yung 5 mangmang na dalaga. Anong kanilang ginawa? Nakita sarado ang pintuan, so sumigaw. Natural, para makapasok. Papasukin niyo po kami. Pero, sumagot ang lalaki, yung groom, si Jesus, nag-groom din. At sinabi sa kanilang mga mangmang, hindi ko kayo kilala. Ito na yung ultimate rejection. Pinakamasakit na rejection na marinig po natin. May nagsabi nga na merong harshness o kalupitan po yung talinghagang ito. Kasi yung iba nagtatanong, bakit daw hindi man lamang nagbahagi kahit konting langis yung 5 marurunong yung sa mga mangmang, hindi na naawa. Kasi nga personal di ba? Sabi naman ng isa, bakit hindi man lamang kinahabagan ng lalaki na ikakasal yung mga mangmang? Total siya naman ay ikakasal
Siguradong in high spirits naman siya, masaya siya, ikakasal siya. Madadagdagan lang ng 5 eh. Yung dadalo sa kanyang kasalan eh. Hindi po ganun eh, ang sistema. Sa totoo lamang po, walang bahid ng kalupitan sa talinghagang ito na atin po pinag-aaralan niyo. Kasi malupit sana kung walang pinapasok sa handaan. O malupit sana kung halimbawa yung 5 mangmang pinapasok, yung 5 marunong hindi pinapasok. Walang justice doon. But God is a God of justice. Although He's a God of love. Kailangan talagang dumaan lahat ng inaanyayahan sa kasal ni Jesus sa paghahanda. Tanong, handa ka na ba? Marami pong mga tao ngayon, maging mga Kristiyano, sa totoo lamang po, ay walang pakialam sa katotohanan ito. Ayaw po nilang mapaalalahanan. Matitigas ang mga ulo nila, mga pasaway talaga. Bagamat alam na nilang darating si Jesus. Sana hindi po tayo mapasama sa bilang ng mga yun. Mali po yung pamamarali ng 5, yung way nila ng paghahanda. Kaya hindi sila pinapasok ng lalaki. So kaibigan, kapatid, darating ang araw na ang future ay lilipas din. Tama? 10:49:54, yan, 56 na ngayon, lumipas na. Yung future kanina, lumipas na. 10:50, mamaya 10:51, future natin, pero mamaya lipas na. Kagaya na sinabi ko kanina, si Shane, si Sherian, ang bata pa. Ngayon, nanay na. Dalawa, ang anak. Wala tayong kamalay-malay, baka may pangatlo na. Bilis ng panahon, anak. Sino rin ito mga magulang? Dati, brother, buntis pa lang si Christine, ano? Excited na excited. Sigurado naghahanda kayo. Bumibili na kayo ng mga lampin o mga diaper, kung anong kulay kaya ito, di ba? Yung mga magiging laruan, yung crib niya, hinahanda na natin lahat yan eh. I'm sure ganun tayo. Pero ngayon, nasaan na siya? Wala na sa crib. Nasaan na si Martol? Hindi mo na nakarga-karga, nandun na. Susunod ka na lang mamaya. Kailangan po talaga natin maging expectant sa pagdating ng ating Panginoon. Kaunti na lamang po ito. At kailangan pong tama yung ating paghahanda para sa araw ng kanyang pagdating. Tayo po yung huminga pa. Praise God. Para makapaghanda pa, mabago, at maayos pa po ang ating buhay. Marami pang dapat ayusin sa atin. Huwag niyong isipin na ayos na ako. Siguro si pastor di na nagkakasala. Nagkakamali ka. Nagkakasala pa din. Nakakaisip pa rin ng mga maling bagay na hindi dapat pumasok sa aking isipan. Nakakapagsalita pa rin ng mga bagay na minsan nakakapanakit ng kalooban ng iba. Nakakagawa pa rin ng mga actions na dapat talaga hindi nakikita sa atin bilang Kristiyano. Pero in reality, nagkakamali pa rin tayo. Ang masama, tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Alam mo ng masama, sige ka pa din. Hindi yan kasama sa paghahanda. Nakakapanira sa buhay mo yan. Kaya kung sa palagay mo, nakakagawa ka pa rin ng mga bagay na nakakapanakit ng kalooban ng ating Panginoon, ng kanyang puso, itigil mo na yan. Ayusin mo na. Masakit po eh. Hayaan ang masaktan ngayon, huwag ka lang masaktan sa impyerno. Okay, mamili ka. Saan mo gusto masaktan? Dito o sa impyerno? Pag dito, sandali lang. Sa impyerno, hindi mo na mabibili yung panahon ng sakit, ng paghihirap na mararanasan mo. Wala na pong mas malaga pa sa araw ng iyong pagsusulit sa Diyos. So ang tanong ko po muli, as I close, handa ka na ba? Handa na ka ba? Handa ka na ba? Alam mo, hindi mo ba napapansin talaga? Ang bilis na lang. Bilis. Nakikita ko yung litrato ni Brother Ray sa Facebook nung kayo bago kasal ni Sister Dory. Hindi ka magandang lalaki lang sa diba? Ngayon hindi naman magandang lalaki lang. Pero naalala ko sa'yo, Brother, Ernie Garcia. Ayun. Medyo kulot-kulot ang buhok. Dati makapal pang buhok ko. Ngayon na nangyari, nagka-COVID na. Tuwan-tuwa kayo. Aanihin nyo kung anong tinanin nyo.
Matatanda rin kayo. Araw-araw na papansin mo nababawasan. Ang bilis ng panahon dati kakapal. Kailangan mo maging handa spiritually. Palaging handa. Kung hindi ka pa handa ngayon, paano ka magiging handa sa iyong destiny bukas? To close, basahin po natin itong nakasulat sa aklat po ng Hebreo, chapter 3, verses 12 to 14. Last na ito, mga kapatid, ingatan niyong huwag magkaroon ang sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Pag wala kang pananampalataya sa Kanya, mapapalayo ka sa Kanya. Sa verse 13, nakasulat po, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Bakit? Upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Kapatid kaibigan, maging kayo po kung saan man po kayo naroon. Hindi po aksidente yung pakikinig niyo po ng ating pong pinag-aralan. Nasa plano po ng Diyos yan, na kayo ay naririyan sa inyong mga tahanan o saan man kayo naroon at maging kayo po na naririyan. Planado ng Diyos yan. Bakit? Kasi gusto niyang maging handa tayo lahat sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang number 1 na criteria dyan, tanggapin mo si Jesus. Dahil sa totoo lang, lahat po tayo makasalanan. All have sinned and come short of the glory of God, says Romans chapter 3, verse 22. Ang masakla po ang kabayaran ng kasalanan natin kahit na pagsisinungaling lang, impyerno. Sabi sa Bible, liars go to hell. Lahat tayo nakapagsinungaling na. Amen po ba? Amen. Gusto ng Lord, huwag tayong pumunta sa impyerno. Gusto ng Panginoon pumasok tayo sa kanyang kaharian habang bukas pa ito para sa atin. Aminin natin na tayo ay makasalanan. Aminin natin na wala tayong kakayanang makapasok sa langit. Ngunit binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Manampalataya tayo kay Jesus. Tanggapin natin siya. At tayo ituturing niyang kanyang mga anak. At qualified sa malaking tingin o handaan sa langit kung saan magiging groom natin si Jesus. So ano po ang gagawin ko? Simple lang. Aminin mo nga makasalanan ka, aminin mo si Jesus lang makapagbiligtas sa iyo. Sinacrifice niya ang kanyang buhay, siya po'y namatay sa krus para tubusin ka sa iyong kasalanan. Tanggapin mo siya. At gusto kitang tulungan. Ano po, hindi ako makakapagligtas sa inyo, pero dahil hindi mo alam kung anong gagawin mo, nais kitang tulungan. Pwedeng pumikit ka sa sandaling ito, maging kayo po na sa inyong tahanan. At sabihin mo ito nang galing talaga sa puso mo habang sumusunod ka sa aking maikling panalangin para sa iyo. Panginoong Jesus, patawarin mo ako. Ako'y makasalanan. Ako'y hindi handa sa pagbabalik ni Jesus. Gusto kong maging handa. Kaya tinatanggap ko si Jesus sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat sa banal na Espiritu na ngayon ay nananahanan na sa akin. Maraming salamat sapagkat ngayon lahat ng mga kasalanan ko ay napatawad na. Ako'y may karapatan ng tawaging anak ng Diyos at may buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. At ngayon kayo po ay qualified na makapasok sa langit dahil tinanggap na si Jesus
ipagpatuloy yung paghahanda dahil paglabas na paglabas niyo pa lamang dito, posibleng problema na ang sasalubong sa inyo para itigil ang paghahandang ginagawa niyo. Dapat masumpungan po kayong talagang nananampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanya. At ang aking pong encouragement sa inyo, patuloy po kayong dumalo sa gawain ng Panginoon para kasama yan sa paghahanda niyo, para magatungan yung apoy at lalo itong magnagabla. Magbasa kayo ng Bible araw at gabi. Kayo po ay manalangin sa lahat ng oras, sandali, ano man ang ginagawa niyo. Kayo po ay maghanap ng makakaibigang Kristiyano sapagkat malamang sa malamang, yan ang mapagkakatiwalaan nyo at hindi kayo papahamak kumpara sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Ibahagi mo ang ipong narinig ngayon sa iyong mga kapwa. Ituro mo ang itinuturo sa Biblia na nababasa mo. Nang sa ganon, patuloy na magningas ang apoy mo. Maging handa po tayo mabuti. Lord, salamat po ng maraming sa pagkakataon na ako po'y makapangaral ng iyong salita. Ganun din sa mga taong ito, O Diyos, na nakinig sa iyong salita. Dalangin po nga po, O Diyos, na kami po ay samahan mo, patnubayan mo, gabayan mo, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa sa amin na hindi kami madaya ng kaaway at manatili po kami, Panginoong, lumalaban sa aming pananampalataya at nasumpungan. Ipaglaban po ito. Salamat po sa Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samang dalangin. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Amen.